Kasama ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang Minister of Defense ng Japan na si Nakatani Gen nitong araw. Sa kanyang pagbisita sa mga pangunahing base militar sa Luzon, pinaliwanag ni Secretary Gibo ang mga kasalukuyang operational capabilities ng ating hukbong sandatahan, at ang patuloy na pagpapatibay ng depensa ng mga pangunahing military base ng bansa. Kasunod ng pagbisita sa Basa Air Base, tumuloy ang mga nangungunang opisyal sa Wallace Air Station. Kasama rin sa pagbisita ang paglilibot sa Air Defense Simulation at Wargaming Center, na gumaganap ng mahalagang papel sa pagsasanay ng militar at mga strategic planning, at ang mga mobile radar installations, na mahalaga sa ating airspace monitoring, security and defense. Sa kamakailang pag-aprobo ng Senado ng Pilipinas sa Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng dalawang bansa, tinalakay at ginalugad ng dalawang opisyal ngayon ang mga paraan sa pagpapa-improve ng strategic defense partnership, partikular sa maritime at air defense, capacity building activities, at regional security initiatives. Ayon sa impormasyon, pinag-uusapan ng dalawang kalihim ang maaring mga deal patungkol sa acquisition ng mga modern air defense and surveillance systems mula sa Japan Self-Defense Force. At inaasahang magkaroon ng positive outcomes ang pag-uusap na ito, lalo na ang pag-acquire ng mga Type 81, TANSAM Air Defense System, at MiG-23, Hawk Surface-to-Air Missile System, na bagamat hindi mga brand new, ngunit napakalaki ng magiging pakinabang sa pagpanatiling ligtas ang mga pangunahing mga military infrastructures, lalo na ang mga long-range anti-ship missile system ng bansa. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nag-operate ng mga Spider Air Defense System mula sa Israel bilang primary air defense system, at ang Philippine Marines at Philippine Army ay nasa proseso na rin sa pagbili ng parehong Spider Air Defense System, ngunit habang wala pa ang mga ito, ang mga air defense system na maaring ibigay ng Japan, ay malaking tulong sa pagprotekta ng ating bansa habang hinihintay ang mga bagong air defense system. Ito ay nagpapakita na may konkretong resulta ang mga pangako ng Japan noon bago nagkaroon ng Reciprocal Access Agreement, na hindi ito nananatiling empty promises lamang. Bagamat matagal na nating narinig ang balitang pag-transfer ng mga defense equipments na ito, ngunit tila talagang di magtatagal ay maisakatuparan na ito. Ang pagsisikap ng Japan na kahit papaano ay makatulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang kakayahang pangmilitar. Sinasabing ang Department of National Defense ng ating bansa ay nakatakdang gumawa ng isa ring expanded defense cooperation sa Japan, upang magtakda ng mga mekanismo, para naman sa matagal ng plano ng Japan, ang pag-export pa ng mga high-valued defense equipment sa ating bansa maliban sa mga air defense system, upang matulungan at maalalayan pa ang Pilipinas sa kanyang AFP modernization program. Bagamat ito ay paghahanda na rin sa follow-up na pagbili pa ng mga JFPS-3ME at JTPSP-14ME radar. Para pa rin sa Philippine Air Force, kung saan nagpahayag ng interes ang Japan na magbenta ng higit pa sa mga darating na taon, alinsunod sa Phase 3 ng pagpapatupad ng pinalawak na radar coverage para sa Philippine Air Defense Identification Zone, o PADIS, ngunit higit pa rito ay ang paghahanda na rin ng Japan na magbenta ng kanilang mga barkong pandigma, at binanggit nila sa isang artikulo ng isang website, na isa ang mga destroyers sa plano ng Japan na i-provide sa Pilipinas. Hindi inilahad ng Japan ang buong detalye tungkol dito, ngunit ayon sa impormasyon, ay nagkaroon na ng pag-uusap ang Japan Maritime Self-Defense Force at Philippine Navy, tungkol sa mga hakbang na ito, at sa warships na ino-offer na nila. Bagamat maaring ito na nga ang binabalita na natin noong mga nakaraang buwan. Na-retire na nga ng Japan ang lahat ng kanilang mga Abukuma destroyer escorts sa 2026. At sinasabing malaki ang posibilidad na ita-transfer ito ng Japan sa mga kaibigan nilang bansa na may hidwaan din sa China tulad ng Pilipinas, ngunit medyo nakakadismaya, dahil ayon sa artikulo ng isang website, binabanggit, na kahit nagluwag na ang Japan sa pag-export ng mga defense equipments mula sa kanila, ay meron pa ring mga strict guidelines sa pagpapatupad dito, at isa ang pinagbabawal sa pag-export ay ang mga completed defense equipments. Ang completed defense equipments ay ang mga kagamitang dinisenyo at dinibilop mismo ng Japan gamit ang kanilang sariling teknolohiya. Pinapayagan pa lamang ng Japan sa ngayon, ang pag-export ng mga non-lethal equipments tulad halimbawa ng mga radars,
at hindi ang mga completed lethal equipments tulad ng mga warships at missile system. Pinapayagan pa lang ngayon ng konstitusyon ng Japan na i-export ang mga co-developed defense equipments tulad ng mga F-2 jet fighters, na originally mula sa mga F-16 ang design, ngunit collaborated by Mitsubishi Japan at Lockheed Martin ay binuo ang F-2 fighter jets. Kaya naman, malabong matransfer ng Japan ang mga Abukuma-class destroyer escort sa Pilipinas, maliban na lamang kung magkaroon ng joint development program ang Japan at Pilipinas para sa pag-upgrade ng mga warships na ito, nang sa ganun ay maari na itong makuha ng Pilipinas. Ito ay tutugma sa pahayag ng artikulo na ito ng isang website, na ang pagbili ng Pilipinas ng mga destroyer mula sa Japan, ay maaring idadaan sa isang collaboration or joint research and developments ng mga destroyer na ito. Ito ay upang maging legal sa konstitusyon ng Japan. Ang nakaka-excite sa balitang pagbenta ng mga destroyers ng Japan sa Pilipinas, ay hindi nangangahulugang mga retired or decommissioned Abukuma-class destroyer escorts na nga ito, dahil maaring ding ang tinutukoy ay mga brand new na mga destroyers. Sinasabing maaring magkaroon ng joint research and developments ang Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force, upang makabuo ng isang destroyer design or improved existing destroyer design, na maaring kapwa-pupundohan ng dalawang bansa upang sumang-ayon sa batas ng Japan. Sa ganitong paraan, ay mapahintulutan ang pag-provide ng Japan ng warships sa Pilipinas. Kung ganito nga, ay naniniwala tayong Japan ang mag-pay-finance sa e-provide na destroyer sa Pilipinas, dahil ang kanilang pakay ay tulungan ng Pilipinas sa AFP modernization nito, at hindi negosyo. Ang tanong lang dito, ay kung willing ang Pilipinas na gumastos sa initial na research and developments. Ang mga ganitong deal ay labis na magpapalakas sa self-reliance defense posture ng bansa, dahil mangangahulugan itong magkakaroon ng mataas na kasanayan at kaalaman ng ating Philippine Navy, sa pag-construct ng mga state-of-the-art na destroyers. Isa sa paniwala ng Japan, na ang malakas at maasahang Pilipinas ay magbibigay ng malaking advantage sa kanila, sa inaasahan nilang conflict sa South at East China Sea. Ang geographic position and location ng Pilipinas, ay isang napaka-importanteng strategic defensive and offensive fortress ng Japan at Amerika, sa oras na gagalaw na ang China sa kanyang masamang balak. Tinitingnan ng Japan at Amerika ang katotohanan, na ang Pilipinas ay maaring sasakupan ng puwersa ng China, upang mapigilan nito ang puwersa ng Amerika mula sa Hawaii at Guam, kaya nasa intensyon ng dalawang bansa na ito, ang Japan at Amerika, na makitang may sariling puwersa ang Pilipinas, puwersa na kayang protektahan ang sarili, sa unang wave ng pag-aatake ng China.